May mga mapaparusahan na naman sa semis na to dahil sa sobrang intense ng laban. Brandon Ganuelas-Rosser na siniko si Andre Karakut. Unang quarter pa lang kailangan agad ma-exit ni Karakut para sa isang kaagarang check-up sa locker room. At pangalawa naman ito si Glenn Kubuntin na minura ni Coach Yeng dahil sa umano'y pananadya ni Kubuntin sa pagsapa kay Gian Mamuyak na klarong-klaro at kitang-kita sa review. Kaya naman ipapatawag daw sila ni Kume kaya aasahan na natin na magkakaroon ng parusa or fine sa dalawa. Tara, pag-usapan agad natin. Sobrang intense talaga itong laban ng TNT at Ross. Para ka nang nanood ng PBA Finals, may mga sapakan, may sikuhan. Unahin na natin itong nangyari kay Andre Karakut. Unang quarter pa lang, ganito nakahigpit ang mga physicality. 2 minutes at 57 seconds na lang natira, bumagsak si Karakut sa sahig at malubha pala talaga ang tama nito galing sa siko ni Brandon Ganuelas-Rosser. Iginit naman ni BGR na hindi naman daw niya sasadyain ng ganoon kasi ang physicality parte lang daw ng game, pero kung sobra na, hindi naman yata tama. Dahil sa sobrang lala ng tama, kailangan na agad ni Karakut ilabas sa court at dalhin sa locker room para agad matingnan at mabigyan ng pangunahing lunas. Bale itong si BGR, medyo hindi niya nagustuhan itong tight defense ni Karakut na gumigit-git sa kanya, kaya siguro niya ito nasiko. Ang napansin ko kay BGR, para siyang si Cliff Hodge din dumipensa, physical at naniniko. Ganun siya talaga, mas heavy guts version lang. Yun yung specialty talaga ni BGR kasi si Troy, ganun din ang nangyari at na-penalize din siya dahil doon. At siya din ang unang pumukaw ng pansin sa PBA Commissioner dahil nga 2 beses nang nangyari to. Siya ay bibigyan ng pagkakataon upang makapagpaliwanag kay Kume at dyan na magbibigay ng fine depende kung gaano kalala. Depensa naman ni BGR na hindi naman daw siya marumi maglaro at hindi daw niya sasadyain yun. Pangalawa, itong si Glenn Kubuntin. Si Kubuntin ayon sa Ross coaching staff, kitang-kita raw nila yung pananapak niya kay Gian Mamuyak ng pasadya. Hindi naman daw pwedeng magrason pa si Kubuntin kasi klarong-klaro sa play na paulit-ulit na sinapak talaga niya si Mamu. Kaya si Mamu napaluhod sa sahig. Sa sobrang pagkain ni si Coach Yeng, minura niya si Kubuntin at ang dami nasasabi na maraming players daw talaga sa TNT ang mga mapanakit kung maglaro, lalo na pagtambak. At dahil nga dyan, mukhang may mapaparusahan talaga. Nire-review kasi ng paulit-ulit ng mga PBA officials ang mga pangyayari, lalo na pag maraming clamor mula sa fans. Kapag paulit-ulit din ang attempt, posibleng maban ang player na yon ng ilang games or mas malala, ban indefinitely. Pare-pareho naman ang sinabi ng dalawa na hindi daw nila sinasadya. Maaring dapat suspension or may fine. Tungkol pala sa laban ng Ross at TNT. Alam nyo parang hindi ako makapaniwala na matatambakan ng Ross ang TNT. Unang quarter pa lang, alam ko na parang Ross ang game 3 na to kasi napaka-agresibo nila at ang ganda na kanilang shooting. Tumitira sila na up to 46% team field goals. Tsaka sobrang higpit ng depensa nila. Pinagandaan sa Ross, kahit ilang beses pang maglaro sa loob ng isang week, hindi sila napapagod. Yung durability at endurance nila sa isang game, grabe. Tapos pagka next game, yung mga galaw nila parang hindi sila bugbog. Parang wala lang nangyari. Kasi nga literal na young team sila. Sa palagay ko nga ang TNT pang delikado sa series na to. Bakit? Marami silang injured players, lalo na si RR Pugoy. Tapos yung main players pa. Tsaka sinasabi ko sa Ross, kapag napakaganda ng shooting nila, taob talaga ang TNT. Kasi ang TNT, ang size advantage na sa kanila. Kaya dapat yung Ross, ang shooting nila sa labas, mataas ang rate. Yun lang yung sikreto dyan. Kasi yung defense nila okay na. Hindi magtatagal, makakausa din ang Ross kapag intact ang roster nila. Kailangan pa siguro nila ng mas marami pang experience para talaga masanay sa mga ganong sitwasyon. Siya nga pala, sa laban ng Ginebra at SMB sa Game 4 ng series na to, ang gusto ng SMB para makabawi sila, kailangan mas higpitan nila ang kanilang depensa sa mga guards ng Ginebra gaya ni RJ Abarrientos. Medyo maluwag kasi ang depensa ng SMB. At sa Ginebra naman, gusto ni Coach Tim sa Game 4 na mas marami pang mag-step up ng mga shooters. Kasi hindi natin alam baka sa Game 4, makakatabla na naman ng SMB tapos Ginebra ulit. Anyway, maaari nyo ba i-comment dyan sa ibaba kung anong magiging prediction nyo sa semi-series natin?